Hello mga kaulong, kain tayong ulang ko'y ginataang hito. Ayan, yung maliit na kabili ako ng maliit na hito. Hindi ko alam kung paano ko ipakikita sa inyo. Ayan. Tapos itong isang ito, ibang isda naman ito. Kinuha ko yung laman. Bismillah. Kararating lang ni Ibrahim. Mamaya na daw siya kakain at siya daw busog pa. Problema ko, may nagagawa nga sa kabilang unit. Nakatambak yung mga lahat ng gamit sa pinto. Ang hirap lumabas. Nasita nga ng asawa ko dahil sabi ng asawa ko, paano kami lalabas at saka papasok? Tinambak nyo dyan sa pintuan. Ang sagot ba naman ay, hindi daw nila alam na may nakatira dito sa bahay. Dito sa bahay. Sabi ko, paano hindi nila alam? May araw-araw nakikita nilang lumalabas ako. Nagbubukas ako pag may delivery. Bismillah. Kain mo yan. Hindi nyo man natatanong mga kaulam, paborito ko ang hito. Prito. Sobrang ingay, grabe. Tapos laging tinatanong ako ng asawa ko, bakit daw hindi ako natutulog sa tanghali? Paano ako nakakatulog nito? Buhay na ito. Dahil hindi ako natutulog pagka wala siya. Diyos ko, paano ko nakakatulog na may ganyan? Ako pa naman mga kaulam, very sensitive ako sa ingay pagka yung gusto ko na matulog. Sarap. Kaso, kaunting kanin lamang ang pwede kong kainin. Grabe ang laman ah. Ingay na kasama ko, nagkausap sa telepon. Mga kaulam, meron akong bad news. Bawal na sa akin ang kalamis sa tuyo. Sobrang bawal. Kaya pala sobrang parating natitrigger ang acid reflux ko. Pag kumakain ako ng sinigang na isda, pag nagsisigang ako, mayroong kalamis na tuyo. Pag nagsasaing ako, yun. Kaya pala lagi sabi ko, bakit hindi mahinto-hinto? Ay, hindi naman ako nakakain na may kamatis. Kalamis pala, bawal na bawal din. Pero, hindi ko ipapamigay yung kalamis kong tuyo dahil ang damot. Ginagamit ko yun kapag may nireregaluhan ako ng mga sinaing na tulingan o kaya pag nagbebenta ako. Itong ginataan kong hito, dapat may kalamis sa tuyo ito. Pampaasim. Hindi ko na nilagyan. Minsan naaawa na rin ako sa sarili ko mga kaulam. Ang dami bawal. Ang mga gulay-gulay hindi. Sarap. Actually, ito yung
Actually, itong ginataan, hindi ko alam kung bawal ang gata. Tatanungin ko pa ang aking doktor. Nakalimutan ko itong itanong. Mahilig ko naman ako sa ginataan. Sabi naman ng doktor, huwag madaming amount. Pero ayaw ko rin dahil pag natitrigger, sobrang hirap. Matagal na pala ako may acid reflux, hindi ko lang pinapansin. Akala ko lang yung, basta yung kung ano-ano lang. Hindi ko pinapakinggan ang sinasabi ng katawan ko. Pero, nung nahihirapan na ako, doon na ako nagpasya, napakinggan ko ano ang idinidikta. Ane, what time you will eat? Magsusutor ako eh. Abang isa kong estudyante, 1 linggo na sa Abu Dhabi. 1 linggo ko nang hindi na pupunta. Sarap. Gusto ko pa sana kumuha ng kanin pero time out na. Inaaralan ko rin ang sarili ko na madisiplina. Kung ano lang yung nilagay ko, yun na lang yung kakainin ko. Minsan hindi ko pa nauubos. Itong masarap pag yung mga naulan-ulan sa amin sa Batangas, itong mga ganitong ginataang isda, ginataang papaya, naku po. Sarap. Pag malaki ang hito, takot ako sa ulo. Tinatapon ko ang ulo pag may sobrang laking hito. Pero pag ganitong maliliit, ayos lang. Wow. Sarap. Yun daw ang iwasan ko, yung pagkakatapos kumain niya, right away may tubig. Hindi ko talaga kaya yun. Kahit paano sabihin, hindi talaga. Babush.